Sinimulan ng Israeli Navy kagabi ang pagharang sa mga bangka ng flotilla ng anti-Israel na aktivista patungong Gaza Strip na layong nabagay ng internasyonal at Israeli na blokadang pandagat sa enclave ng Hamas, ayon sa mga aktivista at opisyal ng Israel. Ayon sa ulat kagabi, sabi ng security sources, naharang ng Navy ang 21 sa 58 na sasakyang pandagat ng flotilla, malayo pa sa baybay ng Israel, at hindi pa matagal mula nang umalis sila ng Crete. Walang naiulat na karahasan at ang mga dayuhan ay pinapauwi habang ang tulong ay dinadaan sa mga kinikilalang internasyonal na channel sa ilalim ng US pinamamagitan na tigil putukan. Pakinggan muna natin ang isa sa mga kalahok ng flotilla bago sila nahuli ng Israeli Navy. Mayroon kaming napakalaking barkong militar na sobrang lapit sa amin at nag-iilaw ng napakaliwanag na ilaw. Ulitin ko, sa tingin ko malapit na kaming harangin, may malaking barkong militar na malapit sa amin at nag-iilaw ng sobrang liwanag. Kailan natin itatapon ang mga telepono? Sige. Kapag may mga taong sumakay sa bangka, kailangan kong itapon ang telepono ko sa dagat. Pwede bang may mag-screen record ng live stream na ito kasi hindi ko ito masasave sa oras? Kung nakita na nila si Owen Alterman sa studio, napag-usapan natin ito kahapon bago umalis ang ilang bangka. Meron ka pa bang mahalagang idagdag dito? Sa Owen, makikita natin na tinatapon nila sa dagat ang mga telepono ng aktivista. Ano itinatago nila? Ano ang iniisip na dahilan kung bakit kailangan nilang itapon ang lahat ng kanilang mga telepono tuwing lumalapit ang Navy? Tingnan mo, may iba pang mga palabas dito, David, mula sa panig ng mga aktivista at sa isang banda mula rin sa panig ng Israel. Alam naman ng lahat na hindi talaga makakarating ang mga bangkang ito sa Gaza. Nagkaroon ng paligsahan ng mga larawang ilalabas mula sa mga aktivista at Israel. Naglabas ang Ministeryo ng Ugnayang palabas ng Israel ng video na may mga kondom at droga sa isang bangka. Mahirap maintindihan ang dahilan ng droga. Sa palagay ko, makataong supply ang kondom at pangunahing pangangailangan ito ng tao. Siya nga May lumitaw na issue habang tinatalakay ang digmaan sa Gaza. Sa tingin ko, dapat tayo mag-focus sa dalawang bagay. Una, ipinamalas ng hukbong dagat ng Israel ang profesionalismo sa pagharang nang hindi nasisira ang imahe ng Israel kahit malayo ito. Kailangan ng maraming pagsisikap at pagpaplano para matiyak na mangyayari ito na maayos, na hindi nananakit o naglalagay sa panganib ang alinman sa mga sakay ng flotilla. Tama. Natuto ang Israel ng mahirap na aral sa insidente ng Mahdi Marmara noong 2010 at paulit-ulit itong nakita nitong mga nakaraang taon. Sa tingin ko, mahusay ang pampaplano at operasyonal na paghahanda ng hukbong dagat ng Israel para harangin ang mga flotilla na hindi nasisira ang imahe ng bansa. At sa paraang mahalaga rin na hindi nadudulot ng kaswalti sa mga taong sakay na sa tingin ko ay ayaw makita ng kahit sino. Ang isa mang bagay ay ang diplomatikong reaksyon, David. Ang Turkey, Espanya at Italia ay konektado sa mga flotilla na bangka na may mga mamamayan sa mga ito. Italia at Espanya ang naging pinagbulan ng flotilla. May isa pang flotilla na maaring nasa biyahe na mula sa Turkey. Ang pamahalaan ng Italia, muli, isang right-wing na pamahalaan na pinamumunuan ni punong ministro Giorgio Meloni ay umaayon sa naging pulisya ng Italia nitong mga nakaraang linggo na matindi ang paninindigan at sinasabing kailangang palayain ng Israel ang mga mamamayang Italyano na nakakulong at sinasabing sila ay ilegal na nakakulong. Kaya ang pamahalaan ng Italia ay kumakampi sa panig ng mga aktivista pagdating sa internasyonal na batas tungkol dito. Sinasabi na hindi legal ang ginawa ng Israel na pagharang sa flotilla sa paraang ginawa nila. Makatuwiran ding isipin na kikilos lang ang militar ng Israel matapos ang sariling pagsusuri sa internasyonal na batas. Kaya marami rin sila masasabi tungkol sa ginawa kung aling mga bangka ang hinarang, saan at bakit. May ulat mula sa pamahalaan ng Israel at sektor ng depensa. Dahil humarang din ng ilan sa mga bangka sa kanilang barko sa Gresya, naging dahilan ito para sa ilan sa mga bangka. Kung hindi dahil doon, baka hindi pumasa sa legal na pamantayan, kaya hinarang ng militar at hukbong dagat ng Israel. Kaya ganoon ang mangyari sa Italia. Nagpahayag ang kagawaran ng Ugnayan Panlabas ng Turkiya na nag-uusap ang mga ministrong panlabas ng Turkiya at Espanya at nagkasundo sa iisang tugon laban sa flotilla. Narinig natin ito, David, at mahalagang tandaan na mas nanggagaling ito mula sa panig ng Turkiya kaysa sa panig ng Espanya. Pero David, sa kabila ng pagtutol din na Pedro Sanchez at ng gobyerno ng Espanya, tingin ko magiging bagong yugto ito para sa Espanya sa issue ng Israel kung sasabay sila sa Turkiya ni Recep Tayyip Erdogan. Ito ay panibagong pinakamababang antas. Kung yun ang posisyon ng Espanya sa flotilla, ito ay pagkakaiba. Kawili-wiling makita kung anong reaksyon ang makukuha nito mula sa Israel
sa lumalalang relasyon nila sa Espanya. Dahil sa lahat ng sinabi ni Pedro Sanchez tungkol sa Estados Unidos, pero sa kaso natin, pati na rin tungkol sa Israel, kaya't sulit itong bantayan. Tiyak na maganda ang pagkakasabi mo. Patuloy naming babantayan ito. May iba pa bang mga kaganapan?